morning po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito na ipinagkaloob niya po sa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba at dinadakila. Salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At linisin mo po kami ng iyong banal na dugo. Panginoon, samahan mo po kami sa mensahe. Nawa po ay maintindihan po namin ito, Panginoon. Holy Spirit, ikaw po ang mag-move at kumilos sa aming mga buhay. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka. In Jesus' name, Amen. Good morning po sa ating lahat. Nasa Book of Numbers pa rin po tayo. And today po ay nasa chapter 11 po tayo. So, may kilala ba tayo na laging nagrereklamo? Or ikaw ba ay laging nagrereklamo? Minsan, ganun po tayo. Yung nagrereklamo, lalo na kung hindi umaayon sa atin ng isang bagay. Madalas ay mayroong ibinibigay sa atin ang Panginoon, pero hindi tayo masaya. And minsan nga, may nasasabi pa tayong hindi maganda. Minsan, negative pa yung nasasabi natin. And minsan, wala tayong contentment. The struggle to be content isn't new kasi thousands of years ago, God people also experienced the same battle we do today. So, nung panahon ni Moises ay nung panahon pa ni Moises ay reklamador na ang mga tao. So, yung struggle is reklamador na ang mga tao. Nagrereklamo sila kay Moises nung dinoble ni Pharaoh yung task nila. And yung nasa Red Sea sila, nagreklamo rin sila kay Moises na wala na silang water. So, nun pa lang, makikita natin na ang tao ay nagrereklamo na. And sa panahon ngayon, ganun din tayo. Konting bagay, nagrereklamo na tayo. Maliit or malaking bagay, nagrereklamo rin tayo. Pansin nyo po, yung panahon noon na ni Moises, reklamador na ang tao. And ang panahon natin ngayon, reklamador na rin po ang mga tao. So, sa Numbers 11, verses 4 to 6, sabi dito, Now the rabble that was among them had a strong craving, and the people of Israel also wept again and said, Oh, that we had meat to eat. We remember the fish we ate in Egypt that cost nothing, the cucumbers, the melon, the leeks, the onions, and garlic. But now, our appetite are gone, and there is nothing at all but this manna to look at. Sa verse 6, sinabi nila na nothing at all except this manna. So, nag-complain ang mga Israelita na hindi na exciting and nawala na sila ng gana. We can see dito na they lack of thankfulness. Minsan ganun po tayo, we are like Israelites complaining about the same thing that we used to celebrate. And we are not grateful dahil nga nasanay na tayo sa ganun. Kasi sa Exodus 15, yung mga Israelita, they thank God from rescuing them. And excited sila kasi yung susunod na journey, kahit na God ordained is hindi naman siya naging madali. Pero when they ask God for food, diba, God rained down bread from heaven. Dito they used to celebrate. Pero sa Numbers 11, they complained na at sinabi nila na nothing at all except this manna. Minsan tayo na yung binibless ng Panginoon at binibigay ng Panginoon yung mga pangangailangan natin, pero nagagawa pa rin nating magreklamo, no? Tandaan natin na si God
ang nagpo-provide sa atin. To despise what God provides is to despise Him. We want more but we don't recognize na si Lord ay pinoprovide niya lahat ng pangangailangan natin. Feeling natin we are caged and stuck pero hindi natin makita yung freedom we have in the Lord. Parang naano tayo na palagi tayong nagrereklamo sa mga bagay-bagay. Pero instead na magreklamo tayo ay dapat magkaroon tayo ng pusong mapagpasalamat sa Panginoon. Kasi kung palagi kang nagrereklamo, ito ay pagpapakita ng kawalan ng pasasalamat at pagtitiwala sa Diyos. Mahirap, no? Kasi nature ng tao yung mag-complain. And alam niyo ba, we should always be grateful. Dapat tayong magpasalamat sa Diyos na kahit na lagi tayong nagrereklamo ay nandyan pa rin siya sa atin. Nagpo-provide, nagbibigay ng araw-araw nating pangangailangan, binubuhay pa rin tayo. In spite na napakareklamador natin ay mabuti pa rin ang Diyos sa atin. Kaya ikaw kapatid, what one step you can take to complain less today? Tulungan po tayo ng Panginoon to be content at magkaroon ng pusong mapagpasalamat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa mensahe na ipinagkaloob mo po sa amin. Yes, Lord, tunay po na kami po ay reklamador. Tunay po na palagi po kami nagko-complain. At tulungan mo po kami, Panginoon, na mabago ang aming mga puso. Na instead na mag-complain at magreklamo sa mga bagay-bagay, ay magkaroon kami ng pusong mapagpasalamat sa iyo. Touch our hearts, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat din po sa araw na ito, Panginoon. Patuloy ka po naming masamba at mapupurihan. At tulungan mo po kami, gabayan at samahan sa araw na ito, Panginoon. Lord, ay tinataas po namin ang buong Miracle of Life family. Ikaw po ang kumilos sa puso at buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Muli, sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Salamat po sa araw na ito. Palagi po sa Diyos ang